Napaangat sa pagkakasindig sa pasimano ng bintana ang ulo ni Ibra nang maramdaman niya ang rumaragasang yabag ni Tarhata, ang kanyang kapatid. Kip-kip nito ang ilang baru-baruan patungo sa silid na pinagmulan ng nag-iihit ngunit maliit na tinig ng pag-iyak. Batid ni Ibra na dumating na ang kanyang hinihintay. Parang gusto niyang lumundag. Lalaki kaya? Babae kaya? Kung lalaki ay... Hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Napasugod siya. Totoong sabik na sabik siyang makita ang bata at si Amina. Lalaki at malusog na malusog. Mataginting na wika ng Panday habang binibihisan ang bagong silang na sanggol. O Amina, wala na kong mahihiling pa kay Allah. Dininig din niya ang ating panalangin. Wika niyang sabay haplos sa pawisang naunang asawa. Ipinukol ni Ibra ang nananabik na paningin sa sanggol na hawak pa rin ng Panday. Gayon na lamang ang kanyang kagalakan nang makita niyang parang nagpupumiglas ang sanggol sa pag-iyak. Makisig at lalaking-lalaki talaga ang aking anak, manang-mana sa kanyang ama. Nasa gayong pagmamalaki sa sarili si Ibra nang marinig niyang may sinasabi ang kanyang ina. Mas mainam sigurong sunduin mo na ang imam upang maisagawa na ang bang. Hindi na pinakinggan ni Ibra ang iba pang sinasabi ng ina. Magaan ang loob niyang tinungo ang tirahan ng imam. Masayang ibinalita niya sa imam ang pagkapanganak ng asawa at magalang na inimbita ito para sa seremonyang dapat isagawa para sa isang bagong silang na sanggol na anak ng Muslim. Ikinagalak ito ng imam at dali-daling hinagilap ang kanyang dasalan para sa gagawing seremonya. Tahimik na nakamasid ang mga kasambahay ni Ibra habang banayad na ibinubulong ng imam sa kanang taingan ng sanggol ang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ngayon, isa ka ng ganap na alagad ni Allah. Naway panatilihin mo ang magagandang aral niya. Dugtong pa ng imam. Kailan naman ang paggugunting? Nakangiting tanong ng imam. Tulad po ng nakaugalian, 7 araw mula ngayon. Sagot ni Ibra. Masayang inalalaya ni Ibra ang imam sa pagbaba at inihatid ito sa kanyang tirahan. Ang sumunod na araw ay lubhang naging abala para sa mag-asawa. Totoong di nila maatim na ang kauna-unahang bunga ng kanilang palad ay hindi pa mahandukan ng buo nilang kaya. Ilang araw bago sumapit ang paggunting na pag-usapan ng mag-asawa ang ipapangalan sa anak. Ano kayang mabuting ipangalan sa ating anak? Sabik na tanong ni Ibra kay Amina. Abdullah, sagot ni Amina. Kay gandang pangalan, Abdullah. Bagay na bagay talaga sa ating anak. Pagmamalaki ni Ibra. At sumapit ang araw ng paggunting. Sa bahay ay maraming tao.
Halos naroon ng lahat ang mga kapitbahay na tutulong. Maaga pa'y kinatay na ni Ibra at ilang katulong ang 5 kambing na sadyang inihanda bilang alay at pasasalamat sa pagkakaroon nila ng supling. Samantala, ang kababaihan na may abala sa pag-aayos ng hapagkainan at paghahanda ng masasarap na kakainin para sa mga panauhin. Ilang sandali pa'y dumating na ang imam at ibang pandita. Sa saliw ng balyanhe, isang katutubong awit, sinimulan na ang pagunting. Lumapit ang imam kay Abdullah na kasalukuyang kalong ng ina at gumupit ng kapirasong buhok sa bata. Ang ginupit na buhok ay maingat na inilagay ng imam sa isang mangkok ng tubig. Tahimik na pinagmasdan ito ng lahat. Wala ni isa mang hibla ng buhok ang lumubog sa tubig. Sapat na itong marinig ni na Ibra at Amina upang umapaw ang kagalakan sa kanilang mga puso. Nakapipilo silang papatnubayan ni Ala ang paglaki ng kanilang anak. Maganda ang hinaharap nito sa buhay. Ipinagbunyi ng mga tao ang magandang kinalabasan ng seremonya. Bawat isa sa mga panauhin ay nagbigay ng pera at regalo para sa bata. Sayang-saya ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa mga dumalo sa pagunting kay Abdullah. Ilang panahon pa'y masasaksihan naman natin ang huling yugto ng pag-Islam ni Abdullah. Wika ng isang panauhin. Pihong, mas malaking handaan iyon. Ano, Ibra? Biro ng isa pa. Hayaan ninyo at 7 taon mula ngayon ay imbitado kayong muli. Nakangiting sagot ni Amina. Sana kasabay ng Maulid din Nabi para masaya. Mungkahi ng iba. Tiyak yun.